So lahat po ng legit Dabar Cats, mapa Ruel Carino, mapa Maybe, or ano man po ang sinusuportahan mo ay nagsama-sama. Magkakasama po silang nag-celebrate ng anniversary ng longest running noontime program sa bansa, ang Eat Bulaga. At syempre, masaya tayo dahil sa simpleng celebration or sa simpleng celebration guys, ay kahit pa paano nakalimutan natin ang problema natin nung time na nanonood nga po tayo ng Eat Bulaga. Sa akin guys, ako guys, malaki ang naging bahagi sa akin ng Eat Bulaga. Kumbaga guys, nakakatulong na maibsan kahit pa paano ang iniisip nating problema kapag nakakapanood nga po tayo ng Eat Bulaga. Kaya nakakalungkot guys kapag nagkaroon ng tila bangayan yung fans ng mga talent nito. But dito guys ay hindi naman po or wala naman pong pinangalanan kung sino man po yung love team na pinapatungkulan ng supporter nga po na ito ni Ruel Carino. Hindi ko lang gusto guys yung post niya na ito. Though karapatan niya naman po mag-post kung ano man po ang gusto niyang sabihin sa kanyang personal account. Pero syempre, hindi man po niya pinapangalanan kung sino man pong love team na fake daw, di umano guys, ay tila kung iisipin, ay alam na po natin kung sino yung pinatutungkulan nitong fake love team. Sabihin ko na po sa inyo, upon checking nga po sa comment section ng post niya na ito, ay parang pinapatungkulan dito ay walang iba kundi sina Raisa May Dizon at Bimby Aquino. Nakakalungkot dahil tila mayroong hindi gusto sa tambalan ni Raisa May Dizon at Bimby Aquino. Well, mga kaparokya, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang sinusuportahan, may kanya-kanya po tayong sinusubaybayan, di ba? Pero para sa akin, ang magsalita ng hindi maganda, lalo na kung magkasama sila sa iisang tahanan, ay parang nakakadismaya, di ba? Parang nakakadismaya. At nakakalungkot, of course, syempre, sila po ang nagre-represent ng kanilang iniidolo, ng kanilang sinusuportahan at sinusubaybayan. Regardless kung sina Maybe man po yan or si Ruel Carino. Sabi dito guys ng post niya, wala akong pakialam sa mga pekeng love team. Well, mga pekeng love team naman guys ang sabi niya dito eh. Ibig sabihin maraming tao, maraming love team ang pinatutungkulan niya dito. Maybe sa ibang programa, katapat ng Eat Bulaga na It's Showtime, di ba? May pinagtatambal po doon. Wala akong pakialam sa mga peking love team dyan. Doon lang ako sa batang may golden voice. So, ang pinatutungkulan nitong golden voice ay walang iba kundi si Ruel Carino. And upon checking nga po sa kanyang Facebook account, ay makikita natin dito ay puro picture. Yan, post niya kay Ruel Carino. So, yan. Puro Ruel Carino yan. At yun, medyo na-disappoint lang tayo, na-dismaya tayo sa mga ganitong uri ng pagpapahayag or post, lalo na sa social media. Kasi syempre, medyo may nai-influensyan po silang supporter nila. Diba? Yun yung bagay na kinadidismaya natin. Guys, ito para sa aking pananaw lamang, hindi natin kailangan maliitin ang isang love team. Regardless kung sina Raisa May Dizon man po yan or sina Bimby Aquino para iangat natin ang isang singer. So, sabihin natin si Ruel Carino yan. Magkaiba kasi guys magkaiba yung layunin ng dalawa. Kumbaga si Ruel Carino ay isang singer. Si Bimby at saka si Raisa ay love team. Kumbaga nagpapasaya sila at nagpapakilig. Alam nyo kung ano yung common lang nila, yung parang mutual lang nila, ay yung magpasaya. Diba? Yun naman talaga yung pinaka-common nila eh. Hindi natin kailangan maliitin ang isang love team. Kunwari, maybe man po yan or sino man pong love team yan para iangat natin ang iniidolo natin, ang sinusuportahan natin.
Again, magkaiba po yung layunin nila when it comes sa entertainment. Di ba? Unang-una, si Ruel Carreño po ay isang singer. Di ba? Ang maybe naman po guys, ay love team. Kumbaga, ang layunin nila ay magpasaya. Of course, ganun din naman po si Ruel Carreño, ang magpasaya din ang layunin niya. At magpakilig naman po guys, sina Riza at Bimbi. Hindi na tayo magbobolahan dito guys. O pinatutungkulan niya dito ay ang tambalang maybe. Kasi kung mababasa po natin yung comment section ng post niya na ito ay hindi po maganda. Talagang puros pag-build up nga po kay Ruel Carreño. Which is hindi naman po yan masama guys. Wala naman pong problema dyan. Kung talagang supporter ka ni Ruel Carreño ay okay lang po yan. I-build up mo po yung kung sino sinusuportahan ninyo. May kanya-kanya naman po tayong sinusuportahan, may kanya-kanya po tayong sinusubaybayan at may kanya-kanya rin po tayong paniniwala. Pero ang manghamak pa po ng ibang tao or ang mangutya guys ay parang hindi po maganda yan. Lalo na nasa iisang programa nga po sina Ruel Carreño, sina Riza May Dizon at Bimbi Aquino Yap. Ang bait ng dalawang yan guys. Ang bait ni Riza May Dizon, ang bait ni Bimbi Aquino. Of course, mabait din si Ruel Carreño. Di ba? Dapat hindi natin pinagsasabong o hindi natin pinagkukumpara, pinag-aaway yung dalawang talent nga po ng Eat Bulaga. Di ba? May kanya-kanya tayong paniniwala. Nandun na tayo. Kung sinusuportahan natin, suportahan natin. Pero huwag na tayong maghayag ng mga mapapangit na salita. Kung ayaw mo sa taong ito, kung ayaw mo sa tambalan ni Riza May Dizon at Bimbi Aquino Yap, much better na huwag ka na lang magsalita ng hindi maganda. Ganun din, vice versa din guys. Kung ayaw mo kay Ruel Carreño, huwag ka na lang magsalita ng hindi maganda. Di ba? Mas mabuting manahimik ka na lang. In general kasi guys, pareho lang naman sila ng puwang sa industriya. Ang magpasaya, ang magpaligaya, ang magpakilig. Di ba? At nasa iisang programa lang sila, nasa Eat Bulaga lang sila. So nakakahiya guys sa mga taong sinusuporta nila, like examples, kina Riza May Dizon, kay Bimbi, kay Ruel Carreño. Huwag natin ilagay sa alanganin guys yung sinusuportahan natin. Nandun na tayo. Kung sinusuportahan ninyo si Ruel Carreño, okay po yan, i-build up po natin. Diba? Ganun lang naman yun. Pero kung sisiraan ninyo yung ibang tao, ay hindi po okay yun. Hindi po okay yun. Kung umahanga tayo sa tao, dahil sa talento nito, like example, si Ruel Carreño guys, magaling kumanta. Diba? I-build up natin sa maayos na pamamaraan. Pero huwag na tayong manghamak ng ibang tao. Kasi tayo din nagre-represent guys ng mga sinusuportahan nating artista, singer man po yan, or basta celebrity. Di ba? Ang nakakalungkot lang guys, nasa iisang tahanan sila, nasa iisang bubong sila. Tapos, ganyan yung ihahayag mo. Kung gusto niyo guys malaman kung sino ito, ayoko magbanggit ng pangalan pero pwede niyo naman pong i-check sa inyong Facebook account. Type niyo lang po yung Fake Love Team and then Ruel Carreño. Diretso po yon, Fake Love Team, Ruel Carreño. May kita niyo po kagad yung message doon. Kasi nakita ko lang po sa feed ng Facebook ko Facebook account. So parang very intriguing for me kasi syempre, sino kaya yung pinatutungkulan na itong love team na fake na to? Tapos, upon checking po sa kanyang account ay si Ruel Carreño nga po yung sinusuportahan nito, and then nung binasa ko yung comment section, hindi man po binabanggit kung sino yung fake love team, ay alam na po natin kung sino ang pinatutungkulan. At meron pang binanggit dito guys sa comment section na yung bago daw pong director ay nakafocus lang daw po sa maybe. At isang babasahin natin yung comment dito. Medyo
medyo nakakadismaya guys. Hindi ko babanggitin yung pangalan pero sabi dito, very true. Malaki ang naging contribution ni Ruel sa EB. Sabihin natin guys, malaki talaga yung contribution ni Ruel Carino sa EB. Pero naisip din po ba nang nag-comment na ito na without Eat Bulaga ay walang Ruel Carino? Sana mag-isip-isip muna guys. Sa dami ng kanyang mga fans, lokal at abroad, kaya marami ang naging viewers ng Eat Bulaga dahil kay Ruel at pinagkitaan pa nila ang kasikatan ng bata. Di ata alam nang nag-comment nito ang sinasabi niya. Without Ruel Carino guys, hindi ako against kay Ruel Carino kasi sinasagot lang natin ito. Sinasagot lang natin yung comment na ito. Tayo, naniniwala tayo na malaki ang contribution ni Ruel Carino sa Eat Bulaga. Pero mas naniniwala tayo, without Eat Bulaga, ay wala pong Ruel Carino. Mahusay si Ruel Carino, hanga po tayo kay Ruel Carino. Pero yung sasabihin mo na malaki ang na-contribute ni Ruel Carino sa Eat Bulaga, dumami ang viewers ng Eat Bulaga. Guys, mag-isip-isip tayo. Ang Eat Bulaga, kahit kumonte ang viewers niyan ngayon, babalik at babalik ang mga manonood ng Eat Bulaga. Dahil institusyon na to. Babalikan at babalikan niya po ng mga viewers ng Eat Bulaga ang kanilang programa. Disagree po tayo sa nag-comment na ito. So basahin natin ng buo ng buo. Tapos mag-comment tayo. Sabi niya, very true, malaki ang naging contribution ni Ruel sa Eat Bulaga. Sa dami ng kanyang mga fans, local at abroad, kaya marami ang naging viewers ng Eat Bulaga dahil kay Ruel. Pinagkakitaan pa nila ang kasikatan ng bata. Kung saan nagpauso ng registered sa YouTube magbayad ng 200 para lang mapanood si Ruel sa VIP request. Makita mo dito kung gaano kasikat ang bata. So agree tayo dyan guys, sikat naman po talaga si Ruel Carino, no doubt. Diba? No doubt, wala po tayong tawag dito side comment with regard na po dito. Pero marunong ang Diyos dahil pasulpot-sulpot, short exposure man si Ruel sa EB. Guys, disagree po tayo. Alam nyo guys, priority nga po. Kung akong tatanungin, mas priority nga po ng Eat Bulaga si Ruel Carino amongst the clones eh. Pansinin nyo guys, every Saturday is special day po yun ng Eat Bulaga. Sino yung nasa Eat Bulaga? Si Ruel Carino. Sino yung katambal sa bulagaan ni Bossing at Yose? Si Ruel Carino. Guys, malaking tulong kay Ruel Carino na binibuild up siya, ine-expose siya ni Bossing Vic Soto at Jose Manalo. Ibang level yan, guys. Kaya yung sasabihin nito na nagbibigay ng views si Ruel Carino sa Eat Bulaga, siguro pwede, pero yung viewers ng Eat Bulaga, guys, kahit mawala yan ngayon, babalik at babalik yan. Alam niyo kung bakit? Kasi naging bahagi na ng buhay natin ang noontime show ng iconic trio ng Eat Bulaga. Ako minsan guys, lalo na yung hindi pa po tayo nag-vlog, hindi naman tayo totally nanonood na ng, hindi naman totally, syempre naging busy rin tayo sa trabaho, di ba? Medyo nakalimutan na rin natin ang panonood ng Eat Bulaga, pero bumalik pa rin tayo. Dahil ito yung pinalakayan natin. Yun ang ibig kong sabihin guys. Kaya yung sinasabi nito na malaking tulong yung viewers ng Eat Bulaga dahil kay Ruel Carino. Siguro in other point guys, pwede. Pero syempre mas naniniwala ako na ang viewers ng Eat Bulaga, mawala man po yan, babalik at babalik po yan. Diba? At hindi naman po pinagkakitaan. Guys, hindi po pinagkakitaan ng Eat Bulaga si Ruel Carino. Kung pinagkakitaan guys ng Eat Bulaga si Ruel Carino, edi sana ay hindi po tumatanggap ng sweldo si Ruel Carino sa Eat Bulaga. Diba? May talent fee yan eh. May talent fee yan. Hindi
Hindi kailangan ng Itbulaga pagkakitaan ng isang tao. Dahil ang makita ka, ang ma-expose ka sa Itbulaga, guys, advantage mo na yan sa ibang celebrity. Diba? Wag nating i-normalize yung mga ganyang narrative. Hindi maganda. Sabi naman ng isang nag-comment, hayaan nyo na po. Business po kasi yan. Kailangan kumita. Pag maraming nanonood, tataas ang views. Pag mataas ang views, dadami sponsors at dyan kukunin ang mga panggastos ng network at pasahod sa mga talent ng programa. So may point din naman siya, pero ang sponsors, guys, hindi si Roel Carino ang nagdadala niyan, guys. Ang marketing, di ba? Hindi si Roel Carino ang nagdadala ng sponsors para sa Itbulaga. Pinagtatrabahuan po yun ng mga staff ng Itbulaga. Views, yes. Sabihin natin nakakadagdag si Roel Carino. Again, I'm not against kay Roel Carino. Sinasagot lang po natin, guys, kung ano yung mga comment na nandito. So wala siyang pinangalanan dito, pero alam natin kung sino ang pinatutungkulan niya. Dahil base sa nababasa po natin sa comment dito, guys, sa kanyang pinost, ay obviously kung sino po yung tinutukoy na fake love team dito. Sobrang disagree po tayo dito. Marami nga pong mga maybe fans ang parang nagsasabi na parang konti lang daw po yung exposure ng tambalan ni Raisa May Dizon at Bimby. Alam nyo, guys, ang Itbulaga hindi naman po nakafocus sa love team yan eh. Hindi rin naman nakafocus kay Roel Carino. Nakafocus sila sa mga manonood nila, nakafocus sila sa mga taong tinutulungan nila at tutulungan pa nila. Eh kasi guys, hindi naman totally puro kilig lang yung advocate ng ng Itbulaga. Ang magpasaya, ang maibsan kahit papaano ang problema ng bawat Pilipino, ang makatulong sa ekonomiya ng bansa, makatulong sa mga tao, mga Pilipino. Yun yung layunin ng Itbulaga. Pero kung magpo-focus lang sa love team, guys, baka magsawa ang tao. Kung magpo-focus lang sa singer, like example si Roel Carino, magsasawa din po ang mga tao. Siyempre, binabalance yan. Binabalance yan, guys. Kaya again, hindi natin kailangan maliitin ang isang love team para lang iangat natin yung hinahangaan natin singer like Roel Carino man po yan or ilan sa mga The Clones. Kung sinusuportahan natin si Roel Carino, i-build up natin sa maayos na pamamaraan nang hindi tayo nakakasagasa ng ibang tao.